Mga tanga talaga. Ang hirap-hirap, patahimikin ng issue. Tapos gagawa na naman kayo ng gulo. Itong si Zhang Yu. Akala mo naman kung sino ka na talaga. Pagkatapos ng shooting na to, tingnan mo kung paano kita tuturuan ng leksyon. Pasok. Anong kalokohan to? Ano ba talagang balak nyo? Kagagawa ko lang ng paraan para maging maganda ang tingin ng publiko sa inyo ni Zhang Yu. Na kunwari ay close kayo sa isa't isa. Tapos bigla mo siyang babanggain ng ganyan. Utak biya ka ba? Pasensya na po, Sir Du. Masyado lang po siyang mayabang. Tama po, Sir Du. Siya ay isa lang namang baguhan na 6 na buwan pa lang sa industriya. Pero ang lakas ng loob mag-inarte na parang sikat sa harap ng lahat. Akala nyo ba wala akong alam? 2 oras kayong nahuli sa set. Sagutin nyo ako. Kung hindi lang, dahil sa dami ng puhunan at resources, na inaksaya ko sa inyo, hindi na sana natin pinag-uusapan ngayon, kung sino ang tama o mali, kapag hindi umarte si Zhang Yu. Ang mga susunod na eksena ko, ay hindi na talaga matutuloy. Yung eksena ni Zhang Yu, hindi ba pwedeng bawasan o tanggalin na lang? Siya ang pinakakontrabida, sa buong serye bago ang plot twist. Ang eksenang ito ay direktang makakaapekto, sa magiging daloy ng kwento ni Gui Hai daw, kapag tinanggal yan. Ang logic ng mga susunod na mangyayari ay mawawala na sa hulog. Bukas, kayong dalawa mismo ang pumunta kay Zhang Yu para humingi ng tawad. Ang ibang mga bagay, pag-usapan na lang natin pagkatapos ng shooting na to. Bakit naman po, Sir Du? Uutusan nyo kaming humingi ng tawad sa isang extra lang. Hindi nyo ba naintindihan? Ang ibang mga bagay, pagkatapos na lang ng shooting. Opo, Sir Du. Naintindihan na po namin, Liz. Zhang Yu. May silbi ka pa sa akin sa ngayon. Pagkatapos ng shooting na to, doon tayo magtutuos ng husto. Zhang Yu, may oras ka ba ngayon? Wala. Masama ang pakiramdam ko. Zhang Yu naman. Yung dalawang yun ay wala lang talagang modo. Huwag mo na silang patulan o seryosohin. Tama na yan, pagbigyan mo na. Kung patatigilan mo pa to, wala ring idudulot na mabuti sa'yo. Susubukan kong pagsama-samahin ang mga eksena mo. Yung sa inyo ni Soxen. At ang mga eksena kay Taidan Shenhao, para matapos ka na agad sa shooting, para hindi rin masayang ang oras mo. Ano sa tingin mo, kung pwede ka, ngayong hapon, matatapos na natin dito sa Imperial City. Ang natitirang 2 eksena, tapusin na natin, walang problema. Magligpit ka na, bukas ay pupunta na tayo sa ibang lokasyon. Nga pala, kontaken mo ulit si Ate Faye. Tanungin mo kung kailan siya makakabalik. Sige, alam ko na. Zhang Yu, tungkol sa nangyari noong isang araw. Pasensya na, totoong na late kami. Dito, ayusin natin ulit, medyo okay na. Zhang Yu, huwag kang masyadong mayabang. Ano na naman bang kabaliwan ninyong dalawa? Nakalimutan nyo na ba ang sinabi ni Sir Du? Kayo ba talaga? Gusto nyo pa bang mag-shoot o hindi na? Pasensya na. Kanina. Napasigaw ako. Yung nangyari noong isang araw, kami ang may mali. Hay, wala yun, wala yun. Lahat naman tayo nasa iisang set, di ba? Lagi tayong nagkikita, hindi maiiwasan ang maliliit na alitan. Tapos na yun. Teka lang, ninakaw ni Haitang ang gamot. Pinalibutan siya ng mga tao mula sa Dongchang. Nang umatake si Cao Zhengchun, dumating agad si Hidaw. Iniligtas si Haitang. Ito ang unang pagkakataon na maghaharap. Sina Gui Hai Hidaw at Cao Zhengchun. Ang unang laban nila, dapat malinis ang galaw. Dapat may puwersa. Action! Walang kwentang trick. Cut. Halika, Xiaolu, bigyan mo ng close-up ang mga mata. Mamaya, kailangan mo lang mag-pose gamit ang espada. Lalagyan na lang natin ng effect sa post-prod. Walang problema. Gusto ng gobernador na mamatay kang walang natitirang buo sa katawan mo. Cut. Isa pa. Cut. Isa pa. Hi. Ganito na lang. Hayaan na, gumamit ng double. Pagkatapos ng laban, bigyan si Xiaolu ng close-up ng upper body at mga mata. Close-up lang, sapat na. Handa, simula, sige. Set.
Ulitin natin dito. Xiaolu, hindi ka pwedeng matamba. Aatras ka lang ng ilang hakbang. Tapos gagantay ka agad. Sisirain mo ang kanyang tiyang ang Tangzigang. Maliwanag ba? Direk. Parang nasugatan ako. Ang sakit. Hi, Xiaolu. Ayos ka lang ba? Nag-shoot tayo eh. Normal lang magkamali minsan. Direk. Nasugatan ako. Gusto kong pumunta sa ospital. Kayong mga tao, masyado kayong maarte. Alam nyo ba kung paano mag-shoot sa Hong Kong? Sa umaga, nasa ospital para ayusin ang buto. Sa hapon, babalik para ituloy ang shooting. Nakita nyo na, sinasadya ni Zhang Yu na manakit. Maliwanag na naghihiganti lang siya. Pasensya na. Sino ba namang mag-aakala na ganyan kakaina? Nag-iingat na nga ako eh. Buisit, dati-rati naman. Basta makahanap lang ng dahilan. Makakaalis na. Bakit ba ang tigas ng ulo ng taong to? Direk. Mamaya ba? May eksena pa sa bangin. Pagkatapos ng shoot, lilipat na tayo ng location, di ba? Oo. Pagdating ng oras, sabihin mo kay Musiman na maghanda. Mas marami siyang eksena mamaya. Direk Wang, handa na. Uunahin na namin ang mga eksena nyo para maaga kang matapos. Sige, babalik na muna ako. Mag-aayos lang. Bukas ng umaga, sasama ako sa crew. Nakaayos na lahat. Nga pala, kanina lang, tumawag sa akin, si Fu Yuhua. Hinahanap ka niya. Tinanong niya ako, pagkatapos nitong pelikula, kung interesado ka ba, na sumali sa variety show niya. Kung papayag daw ako, samahan daw kita para pumirma ng kontrata. Pumayag ka ba? Hindi pa. Hinihintay kitang makabalik para tanungin ka. Hindi ba't desisyon mo yan? Bakit mo pa ako tinatanong? Ang ibig kong sabihin, ang pagsali sa variety show, ay malaking tulong sa pagbabago ng imahe mo. Ikaw na ang magdesisyon. Wala naman akong ibang gagawin. Kung gusto mong samahan kita, sasamahan kita. Sige, samahan mo akong tingnan. Maaga pa naman. Bukas pa naman ang lipat. Sige, tawagan mo na siya. Mukhang, may namamagitan sa inyong dalawa yung mga sinabi ni Fang Kun noon. Totoo kaya yun, Madam? Kung may mahigpit kayong patakaran, sa personal na buhay, baka hindi ako ang tamang tao. Wala yun. Na-curious lang ako. May sarili kang hatak. Sakto ang variety show para pag-usapan ka. Tingnan mo kung may problema. Kung wala, pirmahan mo na. Nabalitaan ko, noong nakaraang araw, nagkaalitan kayo ni Fang Kun. Kumalat pa nga ang video sa internet. Hindi ka ba pinahirapan ni Du Wenhai? Hindi naman. Tapos na yun, Simon. Ipapahatid kita sa sekretarya ko, sa labas para maghintay. May pag-uusapan lang kami ni Zhang Yu na pribado. May 20 milyon dito. Gusto kong ipagpatuloy mo ang paglaban kay Fang Kun. Siguraduhin mong hindi na siya makakabangon. Wala nang lusot. Hawak ko si Fang Kun. Ang buong ebidensya para pabagsakin ka. Kailangan mo lang lumabas. At patunayan ito. Magsalita ka lang. 20 milyon, mapapasa iyo na. Gusto mong gumawa ako ng gulo ngayon. Para hindi na matuloy ang shooting. Tama, mas malaking gulo, mas maganda. Hindi pwede yan. Bakit? Hindi pa ba sapat ang 20 milyon para sa gana mo? Hindi ito tungkol sa pera. Dahil pinili ko na gawin ang pelikulang ito, kailangan ko muna tapusin ang shooting nito at kunin ang nararapat sa akin. Tungkol naman kay Fang Kun, pagkatapos ng shooting, kung gusto mo siyang pabagsakin, makikipagtulungan ako sa'yo. Tama ka. Bilang isang aktor, kailangan mong maging responsable sa role mo. Madam Fu, ikaw ba ay? Bakit? Iniisip mo bang hindi ako kasing galing ng girlfriend mo? Iba yon. Haha, hindi na kita bibiluan. Hihintayin kong matapos ang shooting mo. Tapos saka natin ayusin ang utang na ito. Zhang Yu, hindi ka naman pinahirapan ni Madam Fu, di ba? Bakit? Hindi naman niya ako pinahirapan. Muntik ko nang ibenta ang katawan ko. Wala yon. Bumalik na tayo sa set. Dahil, kahit ako hindi ko alam kung nasaan siya, lagi kitang niloloko. Cut. Zhang Yu, congratulations sa pagtatapos ng shoot mo. Ding, congratulations, nakumpleto mo na ang pagganap bilang kontrabidang si Cao Zhengchun. Congratulations, nakatanggap ka ng reward. Hindi tinatablan ng bala at patalim, nakakalipad at nakakaakyat sa pader. Ang mga eksena mo, sa wakas ay tapos na. Ano namang ipagmamalaki mo? Pagkatapos ng wrap-up, makakakilos na ng malaya si Sir Du. Para pabagsakin siya, hayaan mo muna siyang magsaya ng ilang araw. Iiyak din yan sa huli. Makinig ang lahat. Nandito ngayon si Sir Du. Nabalitaan niyang tapos na ang shoot ni Zhang Yu ngayon. Kaya nagpa-party siya para sa wrap-up. Du Wenhai, magiging ganito ba siya Cab 8? Zhang Yu, nitong nakaraang 2 buwan, naghirap ka. Halika.
Inumin mo ito. Ang isyong ito, ay kalimutan na natin ng tuluyan. Pero sa totoo lang, ang ugali mo, dapat mo na ring baguhin. Mga kabataan ngayon, sumikat lang ng kaunti, nagmamalaki na. Inaapi pa ang mga alaga natin. Sina Konkon at Hifan. Kapag kumalat ito, sira na ang reputasyon mo. Pero ngayon, bibigyan kita ng pagkakataon. Ngayon din, humingi ka ng tawad kina Konkon at Hifan. At kalilimutan na natin to. Kung hindi, huwag mo nang isiping, makakapasok ka pa sa showbiz. Sinisiguro ko, walang kahit anong kumpanya, ang maglalakas loob na kunin ka. Isang hamak na extra, feeling sikat na agad. Isang salita lang ni Sir Du, layes ka na sa showbiz. Humingi ka na ng tawad. Oo nga, huwag kang makapalang mukha. Humingi ka na ng tawad ngayon. Baka sakaling ipagtanggol pa kita. Hindi ito kasalanan ni Zhang Yu. Mga tao mo, ang nalate ng 2 oras. Si Zhang Yu, mula simula hanggang dulo, walang ginawang mali. HMPH, Huang Jing, wala kang karapatang magsalita rito. Natatandaan ko, yung pelikulang pinaghahandaan mo, ng 3 taon. Kulang pa ba, ng 80 million na investment? Maniwala ka, isang salita ko lang. Lahat ng investors, aatras. At ang pelikula mo, mamamatay bago pa maipanganak. Zhang Yu, ano kaya? Humingi ka na lang ng tawad. Huwag mo na siyang kalabanin. Du Wenhai, sino bang tinatakot mo? Zhang Yu, ikaw ang paborito ko. Nandito ako. Hindi ka niya pwedeng galawin. Direk Huang, yung 80 million na investment mo, ako ang magbibigay. Sa galing mo ba naman? Naniniwala akong, mas malaki, ang kikitain ko. Ikaw, para sa isang outsider, kakalabanin mo ako. Ako ang asawa mo. Asawa. Akala mo ba hindi ko alam, ang mga kababuyan mo? Kung mahilig ka sa mga artista, bakit hindi rin ako, humanap ng mas bata, yung mga fresh meat? Zhang Yu. Du Wenhai, kung magaling ka talaga, kontrolin mo, ang 2 walang kwentang artista mo. Huwag kang mang-apirito. Kung hindi, wala akong pakialam, na makipagdiborsyo sa'yo, at kunin ang kalahati ng kumpanya. Tingnan natin, kung makakapag-angas ka pa, pagdating ng araw na yon. Si Ate Faye, 2 buwan nang umalis, dahil hindi na siya babalik. Kung ganoon, ako na mismo, ang pupunta sa Hong Kong para tanungin siya ng malinaw. Anong nangyari? Pumangit ba ako? Huwag mo akong pandirihan. Ano ba talagang nangyari? Wala, masyado lang akong pagod lately. Tingnan mo ako sa mata. Sabihin mo sa akin, ano ba talagang nangyari? Ang kumpanya ng tatay ko, pagkatapos maputol ang pondo, umutang sa Qingzhou Society ng malaking interes. Ibinenta ko na ang mga ari-arian at shares ng pamilya. Pero sa huli, kulang pa rin ng mahigit 8 milyon. Ayokong bigyan ka ng problema. Kailanman, hindi ka naging problema sa akin. Ang pera, kapag nawala, pwedeng kitain ulit. Pero si Sister Faye, sa mundong ito, nag-iisa lang. Kakatanggap ko lang, ng mensahe mula kay Direk Mai. Sabi niya, napanood na niya, ang ipinadala ko sa kanya, ang clip mo sa Heiyuan. Pinapapunta niya tayo ngayong umaga, sa studio niya para mag-audition. Mag-ayos ka na agad, huwag tayong malate. Sige, susundin ko si Sister Faye. Isang aktor ng mga pelikulang erotiko. Bakit nandito rin siya? HMPH. Ang mga kabataan ngayon, talagang hindi alam ang lugar nila. Sister Faye, dito sa Hong Kong. Sa huli, ang trabaho ang magpapatunay. Mas mabuting gamitin ang kakayahan, para patahimikin silang lahat. Next, Zhang Yu. Galingan mo. Medyo masyadong bata, sa ganitong edad, makakaya ba niyang gampanan ang komplikadong karakter ni Zhou Chaoxian? Direk Mai, magandang araw po sa inyong lahat, magsimula na tayo. Kung ganoon, magsisimula na ako. Sa audition ngayon, sino ang masusunod? Hindi siya nagtatanong. Nagsimula na siyang umarte, mula nang pumasok siya, sa kwartong ito, sa unang segundo pa lang. Siya na si Zhou Chaoxian. Huwag niyo akong tingnan ng ganyan. Nandito ako ngayon para mag-audition. Hindi sigurado kung mapipili ako. Tapos na ang performance ko. Sino ang pabor? Sino ang hindi?
Magaling, magaling. Siya na. Wala akong pakialam kung anong iniisip nyo. Sa kanya na ang role na ito. Hindi na kailangang mag-audition pa. Ikaw na. Ang role ni Joe Chao-sian. Para sa'yo talaga. Salamat, Direk Mai. Hindi ba siya masyadong bata? At saka ang reputasyon niya sa Hong Kong. Anong reputasyon? Lahat ng best actor na nagsimula sa mga pelikulang romantiko. Na-interview ko na. Mahigit 10 veteranong aktor. Kahit pagsama-samahin pa. Hindi pa pantay sa 2 minutong yun. Hindi mo ba nakita? Ang aura niya kanina. Acting ba yun? Siya mismo si Joe Chao-sian. Ikaw na. Ang talent fee. 2 milyong Hong Kong dollars. Gusto mo bang gumanap? Gusto ko po. Salamat, Direk Mai, sa pagbibigay sa akin ng pagkakataong ito. Anong nangyari? Ayos na. Nakapagdesisyon na si Direk Mai. Ako na ang gaganap na Joe Chao-sian. Talent fee na 2 milyong Hong Kong dollars. Ang galing. Ate Faye. Pupunta tayo ngayon sa Ching Show Society. Babayaran natin ang utang mo. Mula ngayon, wala nang mang-aapi sa pamilya mo. Hindi na kailangan. Gagawa ako ng paraan. Kailangan mo pa yan. Bakit mo pa sinasabi yan sa akin? Ang problema mo, ay problema ko rin. Tara, pupunta tayo ngayon. Ipapalit ang pera rito, sa 8 milyong Hong Kong dollars. Galing mainland. Processing fee. Kukuha ako ng 10%. Nang-hold up ba kayo? Ang normal na palitan. 5,000 lang ang processing fee. Hihingi ka ng 10%. Bata, teritoryo ito, ng Ching Show Society. Ako ang gumagawa ng batas. Kung gusto mo, sumunod ka sa batas ko. Kung hindi, lumayas ka. Hayaan mo na, tayo na, sa iba na lang tayo magpapalit. Ching Show Society, ang galing nyo, ha? Bata, gusto mo na bang mamatay? Teritoryo ito, ng Ching Show Society. Hindi ka pwedeng mag-inarte rito. Zhang Yu, takbo. Tatawag tayo ng pulis. Pagkatapos mabind sa system. Marami akong na-unlock, na skills sa pakikipaglaban at kung fu. Huwag mong sabihing 2 pipitsugin lang to. Kahit 8 o 10 pa. Hindi ko sila aatrasan. Ano na, ang yabang mo kanina, di ba? Maghintay ka lang. Pagdating ni Kuya Long, lagot ka sa akin. Kuya Long, pumunta ka rito. May gulo rito sa Yao Ma Tei. May dumating na matigas ang ulo. Binugbog ang mga tao natin. Dalhin mo na ang mga kapatid natin dito. Zhang Yu, tayo na. Umalis na tayo. Ang Kuya Long na sinasabi niya ay tauhan ni Master Hong. Red Flower Double Stick. Ang lugar na ito ay nasa ilalim ng kanyang pamamahala. Ikaw, babae, ay may kaunting kaalaman. Ngayon, bigyan mo ako ng 2 malakas na pagyukod at hayaan ang babaeng ito na samahan akong matulog ng isang gabi. Baka pagdating ni Brother Long ay masabi ko pa ang ilang magagandang salita para sa iyo. Gago, pagdating ni Brother Long, gusto kong mamatay ka ng walang libingan. Ikaw lang, at ang tinatawag mong Brother Long. Bata, ikaw ba ang nanakit sa mga tao ko? Brother Long, ang gagawang ito, ang gumagawa ng gulo sa ating teritoryo. Mabuti ang intensyon kong magbayad ng utang. Ang mga tao mo, hindi lang ako kinikikilan. Gusto pa nilang galawin ang babae ko. Iniisip mo bang madali akong i-bully? May kakayahan ka rin pala. Kaya pala ang yabang mo. Ganito, hindi rin kita ay bubuli. Tayo'y mag one-on-one. Kung matatalo mo ako, ang apelyidong Chin na iyon, ang 8 milyong utang ay kanselado na. Pero kung matalo ka, ibigay mo ang iyong kamay, upang humingi ng tawad sa aking mga kapatid. Zhang Yu, huwag kang makipagpustahan sa kanya. Tayo na. Huwag kang mag-alala, magiging maayos ako. Sige, makikipagpustahan ako sa iyo. Sige, may lakas ng loob,